Mga kaibigan, hindi ba kayo natatakot buksan ang balita ngayon? Ang malawakang pambobomba ng militar ng Amerika na halos pumuno sa screen ang nagliliyab na kalangitan sa gitnang silangan at ang nakakabaliw na pagtaas ng presyo ng gasolina na magpapangamba sa iyong pumunta sa gasolinahan bukas. Marahil lahat kayo ay kinakabahan at iniisip, nagsisimula na ba talaga ang World War III? Ngunit sa gitna ng lahat ng nakakakilabot na balitang ito, na inilalabas ng media sa buong mundo, may isang napakahalaga at nakakapangilabot na katotohanan na maingat na itinatago. Sa loob mismo ng Pentagon ng Amerika kung saan pinindot ang switch para sa malaking digmaang ito, may mga sigaw na nakakapanindig balahibo ang maririnig. Alam niyo ba kung ano ang inamin ng mga pinuno ng militar ng US sa isang pribadong pagpupulong sa Kongreso kamakailan? Itinaas na nila ang kanilang mga kamay at sinabing, "Wala rin kaming ideya kung paano tatapusin ang digmaang ito. Wala." Taming exit strategy. Ang pinakamalakas na militar sa mundo ang pumindot sa switch pero hindi nila mahanap ang pindutan para patayin ito. Pero may mas nakakagulat pa. Matapos wasakin ng US ang mga pangunahing underground nuclear facility ng Iran gamit ang mga bunker buster na pag-alaman nila pagkatapos ng pambobomba na ang 440 kilograms ng enriched uranium na dapat ay nandoon ay biglang naglaho na. Parang bula. Mga kaibigan, ang 440 kilogram na iyon ay sapat na para makagawa ng 10 nuclear bomb ngayon din. Nagsimula sila ng digmaan para alisin ang pinakamatinding banta ng nuclear sa sangkatauhan, pero sa huli, nawala nila sa kanilang paningin ang mismong materyales para sa nuclear bomb. Hanggang dito, hindi ba't parang may mali? Bakit ang perpektong Amerika ay tila naging pabaya? Bakit sila gumagastos ng trilyon-trilyong dolyar sa mga missile para sa isang laban na wala namang malinaw na katapusan? Tama. Ang lahat ng nakikita ninyong maningning na pambobomba at ang misteryo ng nawawalang uranium ay isang malaking smokescreen lamang na idinisenyo para ilihis ang atensyon ng lahat. Kailangan ninyong tapusin ang panonood ng video na ito. Sa likod ng alikabok ng mga missile, tahimik na inilalatag ng Amerika ang pinakamalaking economic highway ng 21st century. Ibubunyag natin ang tunay na kahulugan ng 108 trilyong won na suhol na dali-daling ibinigay ng punong ministro ng Japan sa Amerika at ang masakit na katotohanan na kinakaharap ng ating bansang South Korea na nasa panganib na tuluyang maiwanan at mapabayaan sa gitna ng labanan ng mga dambuhalang ito. Ang madilim na likod ng malupit na pandaigdigang politika na hindi kailanman sasabihin sa mga pangunahing balita, lahat ng iyan ay bubulat-latin ko para sa inyo ngayon. Magsimula na tayo. Una, kung titingnan lang natin ang mga numerong militar, totoo na lubos na dinodomina ng Amerika ang Iran. Sa loob lamang ng 10 araw, winasak nito ang mahigit 50,000 target at pinalubog ang mahigit 50 barkong pandigma ng Iran. Ang kanilang Air Force ay nawasak din at ang kanilang Air Defense Network ay na-neutralize dahil dito ang bilang ng mga ballistic missile na inilulunsad ng Iran ay bumaba ng 90% at ang kanilang kinatatakutang drone attack ay bumagsak din ng 83%. Kung titingnan lamang ang mga numerong ito, iisipin ninyo na tiyak na nananalo ang Amerika, hindi ba? Ngunit dito may isang bagay na hindi magkatugma. Kahit na binubugbog ng husto ng Amerika ang Iran ang Strait of Hormuz na siyang nagkokontrol sa supply ng langis sa mundo ay nananatiling sarado at walang senyales na magbubukas. Ito ay dahil ang Iran ay nagpatupad ng isang napakagandang cost-effective na estratehiya laban sa Amerika. Ang suicide drone ng Iran, ang Shahed, ay nagkakahalaga lamang ng mga 30 milyong won bawat isa. Halos kapresyo lang ng isang mid-size na kotse sa kalsada. Ngunit ang Patriot missile ng Amerika na ginagamit para pabagsakin ito ay nagkakahalaga ng napakalaking 6 bilyong won bawat isa. Ang pagkakaiba sa presyo ay 200 beses. Para kang gumagamit ng kanyon para pumatay ng lamok. Ang Iran ay parang naghahagis lang ng mga batong nakakalat sa paligid habang ang Amerika ay hirap na hirap hawak ang kanilang mahalagang gintong kalasag na umuubos ng kanilang budget sa depensa. Dahil sa sitwasyong ito, nagsimula ng magkaroon ng malubhang lamat kahit sa loob ng kampo ni Pangulong Trump. Ang direktor ng US National Counterterrorism Center si Joe Kent ay biglang nagbitiw sa pwesto. Ang kanyang mga binitawang salita bago umalis bilang isang mahalagang tao sa kampo ng MAGA ay kahanga-hanga. Ang dahilan ng Iran na isang agarang banta sa Amerika ay hindi kailanman umiral. Sa madaling salita, isang whistleblower mula sa loob mismo ang nagbunyag na ang mismong pundasyon ng pagsisimula ng digmaan ay peke. Sa katunayan, ang dahilan ng Amerika para sa digmaan ay nagbago-bago ng 5 beses mula nang magsimula ito. Mula sa pag-aalis ng banta ng nuclear hanggang sa pagpapalit ng rehimen at ngayon ay humihingi na sila ng walang kondisyong pagsuko. Bukod dito sila at ang kanilang kaalyadong Israel ay may magkaibang pananaw.
Kamakailan ipinahiwatig ni Prime Minister Netanyahu ng Israel na maaari tayong magkaroon ng maagang pagtatapos ng digmaan. Ito ba ay isang mensahe ng kapayapaan na tunay na naglalayong tapusin ang digmaan? Hinding-hindi. Ito ang tunay na balak ni Netanyahu. Amerika, malaki na ang pinsalang nagawa namin, pero kung makakaligtas sa mga pinuno ng Iran, gaganti sila sa amin balang araw. Para masigurado ang tagumpay, kailangan ninyong magpadala ng ground troops. Sa madaling salita, ito ay isang sopistikadong political bait para hilahin ng US ground troops sa putikan ng gitnang silangan. Ngunit hindi tanga si Pangulong Trump. Ang pagpapadala ng ground troops, halos imposible. Sa mga nakaraang digmaan tulad ng Gulf War at Iraq War, inabot ng 3 hanggang 6 na buwan para lamang maihatid ng US ang 170,000 sundalo at kanilang mga kagamitan, gasolina at tubig. Ngunit ang Iran ay 4 na beses na mas malaki kaysa sa Iraq. Kakailanganin ng hindi bababa sa 600,000 hanggang 700,000 na sundalo at sa ngayon walang anumang senyales ng ganoong kalaking paggalaw ng tropa sa loob ng Amerika. Kaya't habang may 2,500 US Marines mula sa Okinawa na papunta sa gitnang silangan, hindi sila para sa isang full-scale invasion sa Iran. Naghahanda sila para sa isang uri ng special operation na naglalayong kunin ang control sa 3 estratehikong isla sa bukana ng Strait of Hormuz para masiguro ang daanan. Ang isang ground war sa Iran ay isang napakalaking sugal kahit para sa Amerika. Kung gayon, bakit ipinagpipilitan ng Amerika ang digmaang ito na may questionableng dahilan, walang exit strategy at hindi kapaki-pakinabang? Ang tunay na dahilan ay hindi matatagpuan sa mga misal kundi sa daloy ng pera. Ang una ay ang pagtatanggol sa kapangyarihan ng dolyar. Kamakailan nakipag-alyansa ang Iran sa Tsina at nagsimulang ibenta ang langis sa yuan sa halip na dolyar. Nangahas silang sirain ang petrodollar system kung saan obligado ang buong mundo na gumamit ng dolyar para bumili ng langis. Alam nating lahat kung paano nagtapos ng malagim sina Hussein ng Iraq at Gaddafi ng Libya nang subukan nilang magbenta ng langis gamit ang ibang pera. Ipinakita nito ang malupit na kabayaran na kapag ginalaw mo ang pinagkukunan ng yaman ng Amerika, ang iyong bansa ay mabubura. Ang ikalawa ay ang tunay na dambuhalang proyekto na nasa ilalim ng lahat ng ito, ang IMEC o ang India Middle East Europe Economic Corridor. Kasalukuyan gumagawa ng malaking plano ang Amerika para ilipat ang posisyon ng pabrika ng mundo mula sa China patungo sa India. Ito ay isang 21st century logistics superhighway. Ang mga kalakal ay sasakay sa barko mula sa India, ibababa sa United Arab Emirates, isasakay sa tren na tatawid sa disyerto ng Saudi Arabia at diretso sa mga daungan ng Israel. Ito ang bypass na dudurog sa Belt and Road Initiative ng China sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng construction site ng ginintuang highway na ito, may isang puwersang nakaharang na parang nagtayo ng tolda at sumisigaw ng hinding-hindi kayo makakadaan dito. At yan ay ang Iran. Dahil ginagamit ang Iran ang kanilang mga proxy para guluhin ang simula at dulo ng ruta, nagpasyang Amerika na walisin na lang sila. Sa madaling salita, ang Operation Epic Fury ay hindi lamang isang pambobomba para protektahan ang seguridad. Ito ay ang pinakamalaking infrastructure clearing operation ng 21st century na nagsasabing, kailangan naming magtayo ng riles ng 21st century. Kung hahadlang kayo sa pilitan namin kayong aalisin, ang pinaka-nakakakilabot dito ay ang Saudi Arabia at Israel na libu-libong taon nang magkaaway sa relihiyon ay nagkakaisa ngayon sa likod ng mga kurtina para maging mga may-ari ng tollgate sa IMEC highway na ito. Ang malupit na kapitalismo kung saan walang permanenteng kaaway pagdating sa pera ay muling gumuguhit sa mapa ng gitnang silangan. Dahil sa malaking planong ito at pagpapakita ng lakas ng Amerika, ang mga kaalyado nito ang unang nakaramdam ng pressure. Malaki ang panggigipit ni Trump sa mga kaalyadong bansa na magpadala ng mga barkong pandigma sa Strait of Hormuz para buksan ang daan. Ang mga bansang Europeo tulad ng Britanya ay tumakas na sinasabing ayaw nilang masangkot. Ngayon ang atensyon ay nakatuon sa Asia. Kamakailan ang punong ministro ng Japan na si Takaichi ay pumunta sa White House para makipagkita kay Trump. Pumunta ba siya ng walang dala? Hinding-hindi. Nagdala ang Japan ng isang napakalaking investment package na nagkakahalaga ng 73 bilyong dolyar o 108 trilyong won. Nangako silang magtatayo ng mga SMR small modular reactors para sa susunod na henerasyon ng enerhiya at mga natural gas power plants sa Amerika. Bakit sila gumastos ng ganito kalaki? Ito ay isang sopistikadong diplomasya para sabihing 80% ng mga Hapon ay tutol sa pagpapadala ng tropa sa Hormuz at ang pagpapadala ng barkong pandigma ay kontrobersyal dahil sa aming peace Constitution. Kaya sa halip na tropa, pera na lang ang ibibigay namin. Sa loob at labas ng meeting, ipinakita ni PM Takaichi ang matinding pakikipagkaibigan kay Trump, yumayakap sa halip na makipagkamay at tinatawag siyang Donald.
Ngunit madali bang nauto si Trump? Sa isang press conference nang tanungin ng isang reporter kung bakit hindi niya inabisuhan ang mga kaalyado bago ang pag-atake sa Iran, bigla siyang tumingin kay PM Takaichi at sinabing, pagdating sa mga sorpresang pag-atake, walang mas nakakaalam niyan, kundi ang Japan. Hindi ba direkta niyang binanggit ang Pearl Harbor attack ng Japan na siyang nagsimula ng Pacific War? Nakita niyo ba ang itsura ni PM Takaichi nang manlaki ang kanyang mga mata at matigilan sa gulat? Ang pahayag ni Trump ay hindi simpleng biro. Ito ay isang walang kibo ngunit matinding banta at pagpapaamo na nagsasabing, kalimutan na natin ang nakaraan pero magpadala kayo ng tropa. Hindi sapat ang pera lang. Kung ang Japan ay ganito na lang pinipiga at pinapahiya, ligtas ba ang South Korea? May isang nakakagulat na kabalintunaan. Ang armas na sumasangga sa mga missile ng Iran na bumabagsak mula sa kalangitan ng gitnang silangan na may 95% accuracy rate na nagpoprotekta sa Amerika at mga bansa sa gitnang silangan. Iyan ay ang Chang'e-9 missile system na gawa mismo natin. Ang kalasag na iyon na binuo natin ng may hirap at dugo sa tulong ng Russia dahil ayaw tayong bigyan ng teknolohiya ng Amerika, ngayon ay siyang pumupuno sa butas ng air defense ng Amerika. Habang ang Iron Dome ng Israel ay nabubutas, ang ating Chang'e ay tahimik na nagtatanggol sa kalangitan ng gitnang silangan. Ngunit dahil napatunayang magaling ang ating armas, agad na naghain si Trump ng singil sa atin. Magaling ang armas ng Korea. Walang libreng tanghalian kaya magpadala na rin kayo ng tropa sa Hormuz ngayon din. Ito ang pinakamalupit na security dilemma na ating kinakaharap. Kung susuko tayo sa panggigipit ng Amerika at magpapadala ng tropa, agad tayong magiging kaaway ng Iran at magiging target. Sa kabilang banda, kung tatanggihan natin ito, haharapin natin ang takot na itakwil bilang kaalyado at mapatawan ng trade sanctions. Ngunit ang mas nakakatakot na sakuna ay wala sa seguridad kundi sa ekonomiya. Ano ang mangyayari kung ang dambuhalang IMEC Highway ng Amerika na nabanggit ko kanina ay tuluyang mabuksan at maging operational? Ang mga taga-Europa ay makakatanggap na ng mga produktong gawa sa India sa loob lamang ng isang linggo sa pamamagitan ng tren. Ngunit ang mga produktong galing sa Korea na ginawa ng may buong pagsisikap, kailangan pa rin isakay sa barko, umikot sa karagatan at aabutin ng mahigit isang buwan bago makarating sa Europa. Ibig sabihin, sa bilis at gastos ng logistics, lubusan tayong matatalo ng India. Ang mga kumpanya sa Korea para makaligtas ay maaaring iwanan ang modelo ng paggawa sa Korea at pag-export. Maaari silang magtayo ng mga pabrika sa India para samantalahin ang IMEC Highway na magdudulot ng pag-alis nila sa ating bansa. Ang malaking network ng logistics na ginawa ng Amerika para talunin ng China ay maaaring maging isang nakamamatay na laso na sisira sa competitiveness ng export ng South Korea. Ang armas na ginawa natin ang nagpoprotekta sa kanilang construction site, pero kapag natapos na ang proyekto, tayo ay lubusang tatalikuran. Isang nakakatakot na hinaharap kung saan ang mga dambuhala ay abala sa pagtatayo ng kanilang highway at ang maliliit na hipon ay hindi man lang pinapansin at iniiwanan. Kung gayon, sa gitna ng unos na ito, paano makakaligtas ang South Korea? Kamakailan naglabas ang 7 bansa kasama ang mga kanluraning bansa at Japan ng G7 joint statement na kumokondena sa Iran. Pinuna nito ang blockade ng Iran, ngunit maingat na inalis sa mga salitang direktang aksyong militar. Ang ating bansa ay hindi kasama rito. Ang pinakamakatotohanan at matalinong estratehiya para sa ating bansa ayon sa mga eksperto ay ang B+C strategy. Sa ngayon, kung padalos-dalos tayong magpapadala ng barkong pandigma sa Hormuz habang umuulan ng mga missile, napakalaki ng panganib na magbuwis ng buhay ang ating mga sundalo. Hindi natin maaaring itulak ang ating militar sa isang lugar na kahit ang US Marines ay takot pasukin. Ang tamang panahon na dapat nating hintayin ay mga 2 linggo mula ngayon. Malapit nang humupa ang tindi ng pambobomba at magkakaroon ng pansamantalang pagkalma sa digmaan. Sa panahong iyon, bubuo ang mundo ng isang multinational naval coalition para masiguro ang ligtas na paglalayag. Dito tayo dapat sumali bilang isang miyembro ng coalition na ito. Hindi ito isang full-scale combat deployment na direktang makikipagbarilan sa Iran, kundi isang limitadong maritime protection mission para protektahan ang ating mga commercial ships at pagtulong sa post-war reconstruction sa pamamagitan ng non-military humanitarian aid. Kailangan natin ng isang sopistikadong diskarte ng pagbabalanse para protektahan ang Strait of Hormuz na siyang lifeline ng langis ng South Korea habang iniiwasan ang walang saysay na sakripisyo. Mga kaibigan, huwag masyadong magpako ng tingin sa mga maningning na eksena ng missile strike sa telebisyon at sa misteryo ng 440 kilograms ng uranium na naglaho. Ang mga iyon ay mabisang smokescreen lamang na nagtatago sa katotohanan.
Pagkatapos ng pambobomba at kapag humupa na ang alikabok, dapat nating tingnan ng mabuti kung sino ang maglalatag ng riles, sino ang magtatayo ng mga daungan at sino ang kokolekta ng napakalaking toll fee. Ang digmaan sa gitnang silangan noong 2026 ay ang pinakamalaking economic infrastructure construction site ng 21st century ng Amerika, Israel at Saudi Arabia na nagkukubli sa ilalim ng issue ng seguridad. Kung titingnan mo ito nang malapitan mukha itong madugong digmaan at krisis ng nuclear. Ngunit kung aatras ka ng isang hakbang at titingnan ng buong larawan, doon mo lamang makikita ang katotohanan. Ang Japan ay napahiya sa banta ng Pearl Harbor kahit na nagbigay ng 108 trilyong won. Ang South Korea na nabubuhay sa pag-export, paano kaya makakaligtas? Hindi ito ang panahon para manginig lamang sa takot sa digmaan. Ito ang panahon para ilatag ang isang pandaigdigang mapa at bumuo ng isang detalyadong pambansang estratehiya upang hindi tayo maiwanan sa bagong panahon na ito ng logistic supremacy. Sa inyong mga mata, paano ninyo nakikita itong bagong chessboard sa gitnang silangan na aking inilahad? Sa gitna ng matinding panggigipit ni Trump, ano sa tingin ninyo ang pinakamatalinong antas ng pagpapadala ng tropa na dapat gawin ng South Korea? Mangyaring iwanan ang inyong matatalas at ibang opinyon sa comment section sa ibaba. Babasahin ko ang bawat isa at makikipag-ugnayan sa inyo. Kung ang video na ito ay nakatulong kahit kaunti para mapalawak ang inyong pananaw, mangyaring mag-subscribe, i-like, at i-on ang notification bell. Maraming salamat sa panonood.